Trek Marlin 6 Gen 3 natin ay 1 year na po sa akin. November ko po ito nabili and I just want to share to you my thoughts kung sulit nga ba ang bisikletang ito. Nagamit ko na po ito sa mga long ride. Nagamit ko na rin sa trail, sa Fill Invest. Nagamit ko na rin sa iba't ibang mga errands, no? Short rides lang, palengke, talipapa, SM and so on. And very satisfied po ako sa bisikletang ito. Yung durability niya had been tested already. Nag-semplang na po ako for a couple of times sa road. Makita niyo yung video ko na nag-front flip ako nung sumabit yung handlebar ko sa isang expander ba yun or Ertiga. And wala po siyang naging problema or breakage sa frame. Alright, tapos to naman po sa drop sa Fill Invest sa Sampaloc Trail, nagtumba tayo doon or nag-slip yung ating paa, nagsemplang tayo. So, walang naging problema sa integrity ng ating bisikleta. So, for a year na ginamit ko po ito, I had no issues. Nagkaroon tayo ng a couple of upgrades like the crankset, yung ating handlebar, pati yung ating bigger rotor, no, ay napalitan na natin ng mas malaki, 160 to 180. Yung pedals natin is aluminum with pins na. And ang ganda, sobrang grippy ng naka pedals with in match sa ating Shimano mountain bike flat pedal. Ang siguro concern ko dito, kailangan ipa-service or kahit i-try ko i-DIY. Ito lang nag-i-issue ko dyan, itong napasok malamang ito ng tubig, itong ating fork, yung stanchion, kita nyo? May konti siyang parang nag-Sharon Cuneta. naghalo ang grease or langis saka tubig, most likely na penetrate dyan. So far, wala talaga ako naging issue dito. More on comfort lang, kaya nagpalit tayo ng ibang parts. And also, para mas maging trail worthy yung ating Trek Marlin 6. So, I recommend po kung if you're looking for a bike, a starter bike, na kung saan very flexible or very good pagdating sa road use at sa sakaling baka mag-try kayo mag-trail, eto na po ang kunin nyo. But wait, paalala po, since in November last year to na-release nung nakuha natin sa Dance Bike Shop, gusto ko po that you look forward naman sa 2024 Trek Marlins, no? Especially yung Marlin 5 and Marlin 6. Dahil yung Marlin 5 po, though 9-speed lang, single speed na rin siya, tapos 9-speed yung likod. Ang maganda po sa kanya, naka Shimano Qs na. Yung Marlin 5 po to and also the Marlin 6 naka Shimano Qs na. Ang Marlin 6 ay naka rock shocks na, yung front fork. Tapos Suntour pa rin naman, XCT if I'm not mistaken, yung Marlin 5. So Marlin 5, Marlin 6, good starter bike na pwede pang road or errands nyo. And also trail worthy na rin siya. Naka Shimano Qs ang 2024 Marlins. And at the same time, bago na rin ang magiging saddle niya. If I'm not mistaken, steel rails kasi to. Baka alloy na, kung di ako nagkakamali, yung sa bago na 2024 models. So watch out for the release of that. Isama ko rin dito sa video natin yung mga certain pictures I got online na para sa mga itsura. Ang ganda ng colorway ng Marlin 5, merong Volt na parang parang neon green. Tapos maganda rin yung purple flip ng Marlin 5. Sa Marlin 6 naman, may mga designs na dito, may mga prints or parang may mga water bubble style, no. Again, ang ganda ng geometry ng Marlin 2023. Slacker head tube. Tapos okay din ang angle ng seat for climbs. Wider tires. Ang Marlin 5 ang Marlin 5 wider tires na din. Yung 2.4 na din. Pagdating din sa Marlin updates, no, or Trek bikes, pwede nyo i-search si Talapipop. Hindi ko sure kung tama yung pangalan na nabanggit ko. Pero yung lagi niyang ginagawang lollipop yung wheels ng mga bikes na kanyang dinidiscuss. So yun lamang po. God bless you all.